Kasi sinabi niya dati hindi daw siya tatakbo pagiging 2 minutes politiko. introduction. Magandang hapon sa inyo lahat, Luzon, Visayas, Mindanao, at saan masulok ng mundo. Una sa lahat, ako po si Wilfredo Bendia Revillame, yan ang tunay kong pangalan. Pero kilala niyo naman ako sa pangalang Willie Revillame. At ako pa 64 years old. Siguro hindi na ako kailangan mag-explain, hindi na Nandun kasi yung medyo nakita kong isang problema sa Philippines, no. SG, mga trabahong SG12, SG13, kailangan college graduate, kailangan may natapos, kailangan may para ano tawag doon, yung eligibility para makapagtrabaho. Samantalang itong mga politikong ito, mga tumatakbong senador, tumatakbong pangulo ng Pilipinas, vice presidente, can read and write lang yung yung requirements, parang unfair naman, no? Parang unfair naman. Pero yan din kasi yung root reasons ng having a democratic type of government na lahat pwedeng tatakbo basta marunong lang mag-read and write, which is naabuso both ng mga politiko ngayon. Yan yung problema sa Philippines, eh. Daming mga trapo. Anyways. ako kailangan magpakilala sa Pero hindi ako sinasabi si Kuya Will yun, na timing lang na si Kuya Will yung pinapanood natin. inyo. For 21 years, meron akong daily show, tanghali, hapon, gabi. So, kumbaga, naging parte na ako ng buhay ng mga Pilipino, lalo na po yung mga nanay, tatay, lolo, lola, yung household. Yun lang ho. At nandito ako ngayon. In fact, mayroon akong live show ngayon. Nagpaalam muna ako. Ang alam ko, naka-feed kami ngayon sa TV5. Naka-feed ho kami ngayon sa show. At yung mga nanonood ngayon doon, nagpaalam muna ako. Sigurado nagsisigawan ngayon doon yun. At wala ako, walang kantahan, walang sayawan, walang hepe-peray muna, walang putukan, at walang wheel of fortune. Pero, may mas malaking hangarin at may mas malaking plano para sa bawat Pilipino. Okay? At 2 minutes, siguro mas maganda mga tanong na lang para masagot ko na kagad yung mga tanong. Okay, sige po. Batang 90s kayo or naka-catch up kayo dun sa mga programa ni Kuya Will, lalo na yung Wawawin. Mahilig talaga si Kuya Will magbigay ng pa-premium, mga gifts. Very generous ni Kuya Will. Kaso nga lang, ang pagiging senador, hindi kailangan ng puro bigay-bigay ka lang, eh. Senador kasi gagawa ng batas. Gagawa ng mga panukalang batas, mga laws, na which is hindi naman pwede kung wala kang background sa constitution natin. Yan yung sad reality. Ginagawang stepping stone yung politika para dun. Hindi naman sinasabi si Kuya Will na may desire na personal, pero hindi kasi gagana kung puro bigay-bigay, ayuda-ayuda ka lang. Hindi naman ganun yung Senado. Pagiging senador is gagawa ka ng batas, gagawa ka ng mga programs. Talaga batas talaga yung tagagawa kayo ng batas. Dapat sana mga attorney yung tumatakbo ng dapat sana yung mga attorney yung tumatakbo at nananalo ng senator seats, hindi yung mga hindi ko namang ini-small pero mas maganda talaga pag yung may background sa constitution and mga batas-batas yung mananalo kasi gagawa ng batas yung mga senador in my own Ang tanong, kanina manggaling. Tagalog na lang para mas maintindihan natin mga Rhea kababayan. Fernandez from TV5. Pahiram po ng mikropono. Go, Rhea. Hi sir, good afternoon. Rhea Fernandez, TV5. Over here, sir. Willie na lang, huwag lang, sir. Sir Willie, you mentioned you have a show sa amin, TV5 Will to Win, no? So the next question is, what happens to your show if you are vying for a Senate seat? Anong mangyayari po dun sa Will to Win? Sa pagkakaalam ko, basically ang mangyayari parang lang din, parang katulad kay Tito Soto, di ba? Si Tito Soto, senador na pero nag-host din paminsan-minsan sa Itbulaga. Ganun na din yung mangyayari kang Kuya Will. Tignan natin. sa rules ng COMELEC, until February 10, pwede pa ako mag-live show. So I still have 5 months na makakapag-live ng 5 to 6:30 sa TV5, sa Facebook na meron kaming
followers sa 17,300,000 at 8 million sa YouTube. So pwede pa ho ako magtrabaho, pero pagdating ng February 11, mag-stop na, and that will start the campaign. So you know, and then, pag nanalo, pagpalarin, at pag pinagalob ng Diyos na ako yung makapaglingkod ng tapat at walang halong pag-iisip ng masama sa aking mga kasama, ako pa'y babalik. Pero alam mo naman Kuya Will, pwede ka namang magserbisyo sa bansa mo kahit hindi ka politiko. Kahit artista ka, kahit teacher ka, kahit anong profession mo, kung gusto mo talagang tumulong, kung may sapat kang resources, makakatulong ka talaga. Hindi kailangan maging politiko. Yung mga NGO, hindi naman naging politiko yan pero nakakatulong sa ibang tao. So, sa mga nagsasabing gustong tumakbo bilang senador, bilang mayor, bilang mga congressman, huwag nyo gawing rason na tumulong sa kapwa kasi nakakatulong kayo sa kapwa kahit wala kayong posisyon sa gobyerno. Simpleng sagot. Yan yung simpleng sagot ko. Like the Senator Tito Soto, na may Itbulaga pa din. Yun lang. Okay. Sige, go ahead. Sir, one additional question po. Ano pong nag-udyok sa inyo para finally tumakbo na po sa pagkasenador? Because Exactly. Maraming beses na siyang ini-invite na magtumakbo ng government position pero ni-wave niya dati. But this time, tumakbo na talaga si Kuya Will. going back to your previous statements, hindi nyo po nakikitang tatakbo kayo o sasabak sa politika eh. Yung mga nakikita ko, away. Awayan ang awayan. Mga edukado, ang tingin nila sa mga artista masyadong mababa. Kami may magagandang puso para sa ating mga Hindi naman sa mababa ang tingin sa mga artista, Kuya Will. Kasi Senate position yan eh. Gagawa ng batas yan. At least man lang meron kayong alam sa pasikot-sikot ng batas ng Pilipinas, ng Constitution. Yun lang naman eh. Hindi naman sa sinasabing minamaliit yung mga artista. Pero syempre, plus points yung tatakbo ng Senate na mga lawyer kasi may alam na sila sa Constitution. Whereas sa mga katulad natin na hindi into law ang profesyon. Hindi naman sa minamaliit kayo pero mas malaking bonus points yung tatakbo yung mga tumatakbo may alam na sa batas. Malaking points. Ano ba ang purpose ng isang senador? Hindi ako abogado, hindi ako nakatapos, pero ang purpose dapat ng bawat senador, bawat nagpa-public servant, bawat namumuno sa anumang local government, mabuting puso ang meron ka. Ang dapat mong inisip lagi, Agree, mabuting puso talaga. Dapat yung puso mo andun sa mga masang Pilipino. mga kababayan mo. Marami ng batas na ginawa. Marami ng mga presidenteng dumaan, marami ng senador na dumaan. Pero yung buhay natin mga kababayang mahirap, nababago ba? Alam mo naman kasi Kuya Will, yung buhay ng isang tao, nasa tao din yan eh. Hindi mo masisisi yung gobyerno. Hindi mo masisisi yung gobyerno kung naghihirap yung tao. Kasi meron namang mga programang binigay yung government natin just to support those mga taong naghihirap. Mga pabahay program, mga porpis, yung mga skills training. Hindi pa ba sapat yun para aahon sa kahirapan yung mga mahihirap? Yes. I know na iba sa inyo, pangit yung pagkakarinig. Alam ko ang iba sa inyo, pangit yung pagkaka-receive pag sasabihin ko to. So, heads up lang kayo. Isa kasi sa reason bakit naghihirap ang mga tao sa Pilipinas. Kasi na-condition sila na ay mahirap tayo. Aasa tayo sa ayuda ng gobyerno. Binibigyan kasi ng ayuda ng gobyerno. Binibaby ng gobyerno. Kaya yan tuloy, lalong dumadami yung mga naghihirap. Yung poverty rate, pakyat ng pakyat. Kasi binibaby ng gobyerno. Binibigyan lang ng pera. Hindi binibigyan ng skills, hindi binibigyan ng trabaho. Instead, yung perang binibigay para pang-ayuda, sana ginawang parang, ito yung gusto ko yung mga regular workers, yung mga katulad namin na nagtatrabaho talaga, I was once a DepEd teacher, no? So, dapat mga regular workers, binibigyan ng maraming benepisyo. Tapos yung sa PhilHealth, dapat sila yung nakikinabang kasi sila yung mga taxpayer.
Yung mga nagbabayad ng tax, dapat nasiserbisyuhan sila doon sa mga binayad nilang tax. Para naman ma-motivate yung mga naghihirap. Ma-motivate sila na kailangan kong magsipag, kailangan kong kumayod para matulungan ako ng gobyerno. Dapat ganun sana pero kaso yung nangyari sa gobyerno natin, pag sariling interest lang yung mga gustong gawin na batas ng mga nakaupo sa Senado. Or basically lahat. Lahat ng mga politiko, sariling interest lang yung habol nila Hindi sila they don't care for the people, but they care for themselves. For themselves lang talaga basically. Totoo naman, human as we are, uunahin talaga natin sarili natin. But you are running in a position na magsiservisyo ka sa gobyerno, magsiservisyo ka sa mga tao. Remember that ang nagbubuo ng government is yung mga tao. Especially in the Philippines, it's democratic. Ang pangit lang din kasi sa mga Pilipino, hindi naman lahat. Alam na nilang trapo yung politiko, alam naman nila na wala talagang na-contribute yung politiko, binovote pa din ng mga tao. Kasi nasisilaw doon sa perang binibigay na 1,500, 1,000. Kung i-divide mo yan ng 3 years, kung local position, i-divide mo ng 3 years, magkano lang, for example. Binigyan ka ng 1,500 pesos. So, i-divide mo yan ng 3 years. Every year, binayaran ka lang ng 500. I-divide natin yan ng 365 days. Kasi sa isang taon, mayroong 365 days. Guys. 1.3698. Pag binigay mo yung vote mo doon sa bumili sa vote mo, like for example, binigyan ka ng 1,500, iboto mo yung isang politiko. Local. For 3 years, uupo yan sa posisyon. 1,500 binigay sa'yo. Isipin mo guys, 1,500 divided by 3 years and 365. Piso lang yung worth mo araw-araw. May mas mababa pa yan sa nagtatrabaho ka. Minimum wage minimum wage is 500 pesos sa some areas, di ako sure sa amin. Ito piso a day. Binenta mo lang sarili mo, piso. 1 pesos and 37 centavos. Good for a day. Yan lang yung price mo. Nakakahiya naman, no? Sana magising lahat ng Pilipino. I think, yun ang pinaka-importante. Poverty, yun ang pinakamalaking problema natin. Yung mga batang nangangarap na mag-aral, pag wala ng pera, hindi na natutupad ang pangarap. Yung mga nanay at lola natin na may mga sakit. Alam mo, for 21 years na ako nasa daily show, Totoo naman yung sinasabi mo, Kuya Will. I won't deny that fact. Pero sa panahon ngayon na ang opportunities are everywhere, especially libre na yung tertiary education, libre ng pag-aaral ng TESDA, nasa sa tao na lang yun kung didiskarte ba siya or hindi. Kasi meron nagtatanong kung diploma or diskarte, ba't hindi mo pagsabayin yung dalawa? Hindi ka naman sinabihan choose one . Sinabi lang naman ano yung pinaka-priority mo, diploma or diskarte. Ipagsabayin mo dalawa. Unahin, ang goal mo is kukunin mo yung diploma, tapos gagamitan mo ng diskarte para makuha mo yung diploma na kailangan para makapagtrabaho ka sa Pilipinas ng matino. Kasi dito sa Pilipinas, whether you like it or not, magka-cashier position ka or magja-janitor ka, nagre-require na ng diploma. Yun yung reality ng Pilipinas. laging ang bulong sa akin ng nanay, lola, lahat. Pambili ng gamot, Willie. Yung asawa ko may sakit. Willie, pang-matrikula ng anak. Puro lahat ng iyan ang nadidinig ko for 21. Medical dito ako medyo nainggit sa medical way back in the Philippines. Kung sino pa yung nagbabayad ng PhilHealth buwan-buwan, shoutout din dun sa PhilHealth. Sinauli yung pera kasi di daw nagamit. Tapos marami naman na hospital tapos hindi nalilibre. PhilHealth, shoutout sa inyo . Kailangan binayaran ng mga workers na premium sa PhilHealth. Tapos pag na-hospital sila, kay liit-liit lang nakukuha nilang benepisyo.
Tapos yung iba naman diyang walang trabaho, nalilibre ng dahil sa PhilHealth. Nasaan yung hustisya? Nasaan yung hustisya? Mga taxpayers naghihirap. Pag na-hospital, konti lang yung nadideduct ng PhilHealth. Tapos yung walang naibigay na tax sa gobyerno, na libre pa dahil sa PhilHealth, sinagot ng PhilHealth. Bad trip kayo Bad trip kayo PhilHealth Dapat kung nalilibre yung mga walang trabaho, mas ililibre dapat yung mga nagtatrabaho at nagbibigay ng tax sa gobyerno. Kasi kung wala yung mga trabahante, walang magbibigay ng tax. Kung walang tax, hindi mabubuhay yung gobyerno ng Pilipinas. Yan yung masasabi ko. So, kailangan sana pagbigyan nyo ng pansin. I-prioritize nyo yung mga nagtatrabaho. Kasi nagtatrabaho sa Pilipinas. Kasi sila yung nagbibigay ng tax. At sila yung bubabuhay sa gobyerno. Hindi kayo magkakasweldo, mga pulpul politiko kayo kung wala ang mga trabahante. Diba? Yun yung point. So, dapat naman sana bigyan nyo ng halaga yung mga trabahante na nasa Philippines. Kasi nagbabayad sila ng tax. Dinideduct nyo yung tax premiums. Tapos hindi sila nabibigyan ng tamang or angkop na benepisyo. Dapat naman sana mapansin. So, pag gano'n naman kasi, mamomotivate na ako magtatambay, di ba? Magtatambay na lang ako. At least libre yung hospitalization ko. Kudos ng PhilHealth, di ba? Kasi indigent ako Wala akong na-contribute na tax sa gobyerno. Malilibre ako. Di ba? Ang pangit. Ang pangit talaga. Diyan tayo lulugmok sa kahirapan. Kaya hindi mo masisisi yung iba talaga magrereklamo. Kasi yung mga nagbibigay ng matinong tax na dideduct ng matino sa PhilHealth, 3,000 lang yung nadideduct sa health nila. Pag may hospital bill na sila, 3,000, 4,000, minsan 10, 12,000. Ang liit lang nadideduct, hindi sila nalilibre. Dapat yung mga nagbibigay ng premiums, libre. Health insurance yung PhilHealth Dapat kung na hospital, sagot lahat ng PhilHealth yung ng mga nagbabayad ng tax. Sa mga nagbabayad ng tax, yung mga hindi nagbabayad ng tax, porsyento lang. Hindi dapat libre sila. Unfair naman dun sa nagbabayad, di ba? I-bash niyo ako ng i-bash. Wala akong pake. Next. 21 years, tama ating mga kababayan. For 21 years, yung mga magbubulong sa akin ng ganyan, hindi naman ho na bago ang buhay Sa mga marami na nagsilbi sa ating bayan. Wala akong sinasabing iba. Ibig ko lang sabihin, dapat hindi lang batas ng tungkol sa batas ng mga kung saan-saan batas. Batas ng mga mahihirap ang kailangan natin. Paano magbibigyan ng magandang buhay ang ating mga kababayang mahihirap? Mga batang nangangarap na walang pambili ng libro, walang sapatos, walang pangmatrikula. Yan, yung mga lola na nanay natin na walang pambiling gamot. Yan, lagi yan ang reklamo nating kababayan. Dapat sa Senado, may batas para sa ating mga kababayan. Saka ako, parang nalulungkot ako pag nakakakita ako ng mga nag-aaway, ego, pagalingan, hindi naman ho ganun ang pagsilbi sa bayan. Totoo. Busilak ang puso mo sa iyong mga kababayan. Totoo. Lalo na mahirap. Kung makikipag-away ako sa Senado, makikipag-away ako para sa mahirap. Sa mga mahirap na nagko-contribute, Kuya Will, hindi yun sa mga mahirap na pabigat sa gobyerno. Kasi kung mahirap lang na pabigat sa gobyerno, pues wag na lang. Di kita iboboto pag ganun. Yung mga mahirap na gumagawa ng paraan para makapagtrabaho, makapag-contribute sa gobyerno, yan, boto ako sa iyo pag ganyan. Okay, Mr. Gerard Nabar, Pamalaya. Sir, good afternoon, sir. Sir, 2 questions lang, sir. Sir, you've been on top of the surveys or if not, pasok po sa winning circle. Ano po yung assessment po natin sa chances po natin? Especially you're running as an independent. Well, hindi ako pwedeng mag-desisyon yan. I cannot assess dahil yung publiko yan ay mga tao. Mararamdaman mo lang. Saka, I also have my decision kung talagang hindi ako pumapasok sa top 12 o and I will withdraw. Simple lang naman. Ibig sabihin, baka hindi ako gusto ng tao for this privilege na maging senador. I can just come back in my show. Pwede naman ganun ang hangaran ka naman dito yun nga, makatulong talaga. Saka makagawa ng kabutihan. Makagawa ng batas. Makagawa ng batas sa ating mga kababayan. Kung nadidinig nyo lang araw-araw ang bulong sa akin ng bawat mahihirap, dudugo ang puso mo. Wala kang pambili ng pagkain So basically, Kuya Will, ang dami ng batas na nakakatulong sa mga Pilipino para magtrabaho sila and makapag-gain sila ng skills and education. So basically, ano bang gawing mo batas para makatulong? Batas na ayuda na naman para... Man, I'm so tired of those ayuda-ayuda. Dati na nasa Pilipinas ako, na-appreciate ko pa yan. Pero nung dumating ako dito sa Vietnam,
Wala akong nakikitang nanlilimos dito. Sabi nila nanlilimos pero hindi naman nanlilimos kasi nagbebenta ng mga products. So hindi talaga technically nanlilimos yun. Pero sa kanila doon nanlilimos na. Sa kanila dito nanlilimos na yung mga ganon. Pero hindi. They find ways na magtrabaho ng marangal. Kahit matanda na dito, mga 80s, nagbebenta pa sa daan. Kasi ayaw nilang maging pabigat. Gusto nilang mag-contribute. Gusto nilang magkapera na nagtatrabaho sila. Pinaghirapan nila. To all the Filipinos, wag naman kayo aasa lagi sa ayuda. Hindi kayo aasenso niyan. Kung gusto nyo aasenso, paghirapan nyo ang pera. Huwag kayong hingi ng hingi. Walang umaasenso sa humihingi ng pera kasi hindi kayo natututong mag-effort. Pag hindi kayo natututong mag-effort, hindi talaga kayo matututong mag-manage ng pera. Nonsense. Wala nga, tapos makikita mo sa Senado, sa Congress, puro awayan ng awayan. Yung bang nakikita ba na, alam mo, napansin ko, pumunta ka sa mga probinsya, hindi naman nila pinapansin yung mga yan eh. Ang iniisip na yung kakainin ng kanilang pamilya. Sa umaga, sa tanghali, sa gabi, kung paano mabubuhay yung pamilya. Hindi naman nila papansin lahat yan. Sa aking pagkakalam, sa research, 94.7% mahirap sa ating bansa. Sir, Bakit mahirap? Supposedly maraming programa ang gobyerno, kaso nga lang yung mga politiko binubulsa yung pera para hindi ma-realize yung programa. Diba? Ganun lang. you mentioned you want to file bills. Ano po in particular yung mga naisip po natin on top of your mind ngayon na mga bills for the poor po? Well, unang-una, gusto ko yung kay Senator Angara, yung sa senior, no? Kasi yung 20%, parang kulang yan eh. Kasi every year, tumataas ang mga gastusin natin sa lahat ng bagay, lalo-lalo sa gamot. Ako, ang pwede kung papalarin, pagkakalooban ng Diyos na manalo ko, maupo ko sa Senado, ang una kong i-adjust ko yung 30% sa mga seniors, PWDs. Mahirap, maging mahirap, napakahirap, parang Totoo, mahirap paging mahirap. Pero Kuya Will, kung i-adjust mo naman ng 30%, pag dadaan naman yung panahon, sasabihin naman i-adjust na ng 50%. Kasi hindi na din kaya ng pension na tanggap ng mga pensioners. Ang problema kasi dyan is inflated. Meron kasi inflation, Kuya Will. It takes time, di ba? Through time, nag-inflation, tumataas lagi na yung mga bilihin. So, dapat gawin, hindi, as is lang yung 20%. Tataasan yung tinatanggap ng mga pensioners. Kasi yung tinatanggap nila is based pa yun sa, contribution nila. Hindi naman, dapat i-adjust nga naman eh. I-adjust nga naman. Kasi inflated na yung, na-apektuhan na ng inflation. So, kailangan adjusted lahat. O aangat dapat talaga lahat. Even naman na yung mga sahod, dapat talaga aangat kasi nakaya na ng inflation. That is one of the reasons talaga why nag-abroad ako. Kasi hindi na kaya ng budget ng, hindi na kaya sa budget ko as public school teacher sa Philippines yung mga gastusin. Kasi meron akong bahay na binabayaran ko. Tapos na-assign pa ako sa malayo. Hindi ako home-based. Kudos dun sa hindi ako pinapatransfer. Oo. Regret ko talaga yun eh. Kasi kung na-transfer lang ako ng home-based, hindi ako mag-abroad. Yun yung sinabi ko eh. Hindi ako mag-abroad kung na-transfer ako ng home-based. Yung tinasabi nilang tungkaran. Yung nandun ka sa locality mo. Pag na-transfer ako doon, hindi ako mag-abroad. Hindi ako mag-abroad. Mangungutang ako, magbe-business ako while duty sa DepEd ng 7:30 to 4:30. 4:30 onwards, magbe-business ako, magsa-side hustle ako. Kaso hindi. Hindi ako na-transfer. Nasa malayo akong station. Malayo sa hometown ko. So, ang hirap mag-business sa akin kasi wala akong pwesto doon. Hindi ko naman kaya mag-risk hindi ako kaya mag-risk na maglabas ng money, mag-shell out ng money na hindi ko alam yung target market ko doon. So, di ako taga doon eh. So, anyways. bibili ng gamot. Paano tumatagal ng buhay na mahirap? Walang pambiling gamot. I think yan ang isang bill. And then, sa mga bata, dalawang bagay lang eh. Ang kinabukasan natin bataan eh. Dapat yung mga eskwela wala nang bayad. Libre-libro. Di ba? Yun ang mga Kuya Will, nangyayari naman ngayon yan eh. Libre naman yung education sa Pilipinas eh. Libre naman yung libro. Pero pinapahiram yung libro. Libre, walang bayad. Yun pinapahiram. Pero isasauli at the end of the school year. Kasi kung ibibigay naman yun sa mga bata, wala.
mag-shell out ng malaking amount yung DepEd taon-taon. Hindi naman worth it. Especially ngayon ang mga kabataan hindi na interesado mag-aral. And meron pa tayong bulok na sistema na No Child Left Behind. Paano yan? Wala ding silbi yung edukasyon ng Pilipinas pag yung No Child Left Behind, ganun pa rin yung mindset nila na bawal magbagsak ng mga bata. Pag nagbagsak ng bata, liability pa ng teachers. Wala talagang kinabukasan yung education system ng Pilipinas pag ganun. Dati proud na proud pa. Ngayon dati proud na proud pa dun sa No Child Left Behind. Pero ngayon nakikita nyo na yung pangit na resulta ng No Child Left Behind. Ano nagsasabi niyan? I witnessed that one for the past 6 years. And while I was still in the DepEd, pangit talaga yung epekto. Dumarating na sa college level yung mga bata, walang alam. Stupid, kumbaga. Kasi binibaby ng gobyerno eh. Binibaby kahit walang alam. Pumapasok lang ng exam, pinapasa kasi binibaby ng gobyerno. Yan yung sad reality ng ating education system sa Pilipinas. Bulok, kumbaga. Sa local government, sa nakikita ko, sa batas na ginagawa nila, kung talaga magsisilbisyo tayo sa bansa, sa bayan, unahin natin ang mamamayan hindi ang bayan. Kasi ang nagpapatakbo ng bayan, yung ating mga mamamayan. Ang nagpapatakbo ng bayan, ang mga mamamayan. Ang nagpapatakbo ng gobyerno, ang mga mamamayan. Walang gobyerno o walang mamamayan basically. So dapat alagaan yung mga mamamayan. Dapat malusog Mga mamamayan na may contribution sa gobyerno. Yung mga mamamayan ng pabigat, nako. yan. Dapat maayos ang pag-iisip. Dapat healthy. Dapat magandang pinagbukasan. Dapat nakakapag-aral. Dapat marunong sa buhay. Para hindi lagi dumidepende sa gobyerno. Amen. Amen. Totally agree. Dapat marunong para makapag-contribute sa gobyerno. One last quick question. 1 minute and 45. Sherry Ann. Sir, magandang ABS-CBN. hapon. Opo, Sherry Ann Torres, ABS-CBN. Sir, ano yung mga personal na paghahanda po ninyo na ginagawa ngayon? Kasi andun nga yung malaking possibility na isa sa mga araw na to, pala rin kayo na maging senador. At syempre, alam naman po natin na maliban sa busilak na puso, mapupunta talaga kayo at mapupunta sa matindihang debate, lalo na kung ipaglalaban nyo yung mga panukalang batas po ninyo. So, paano po kayo naghahanda sa mga ganito? Well, hindi ako makikipagdebate. Hindi ako makikipag-away. Makikiusap ako at hindi ako haharap sa TV na nakikipag-away sa kanila. Pakiusapan namin to. Ano ba dapat natin gawin para matulungan natin ito mga to? Ano ba Kuya Will, kahit hindi ka makikipagdebate, mangyayari talagang may didebate sa'yo. Paano ka magre-rebate kung ayaw mo magdebate? Diba? Hindi mo gusto, pero may enkwentro mo yan later on pag nakaupo ka doon sa Senado. So if I were you, prepare yourself for the worst. Ganun lang. ang batas na pwedeng gawin para naman guminhawa ang buhay natin mga kababayang may hirap? So I think yun ang pinaka-importante. Hindi mo kailangang ipakita sa TV na magbabangayan kami, pagalingan ng English, pagalingan ng ano, Whether you like it or not, makikita talaga sa TV yan kasi pag nag-Senate hearing, naka-live yan, Kuya Will. Whether you like it or not, nakikita sa TV kasi naka-live yan eh. No choice ka doon. sabi. No, I don't think that's the right thing to do na maging public servant. Lahat mapag-uusapan Lahat pwede mong pakiusapan. My colleagues, pwede ba natin gawin to? May mga lugar tayo naghihirap. Napapansin ko sa bagyo, tuwing may bagyo, lagi may problema, tanggal ang bubong. Yung pupuntahan nila na dapat na sila ma-accommodate, hindi rin sila, binabaha din yun. Anong dapat na paraan? Isa yan sa mga nakikita ko. Kasi during the time na maraming may bagyo, pinupuntahan ko din yan na hindi naman ako public servant. Dahil gusto ko lang makatulong sa ating mga kababayan. Time's up? Yes po. Parang ako lang pinakamabilis Ay, Hindi naman. Okay? okay lang po. Okay na? Thank you, sir. Okay, but Salamat anyway, po. maraming salamat. Chairman, maraming salamat. Nakikita ko naman yung kabaitan ni Kuya Will pero I think he's not ready for Senate seat. Di pa ready si Kuya Will. Kailangan pa niya mag-aaral ng patungkol sa batas. Kailangan niya pang i-ready yung sarili niya kasi whether you like it or not, makipagdebate ka talaga just to defend your stand. Yan yung punto ko dyan, Kuya Will. Isa ka pa naman sa paborito kong celebrity when I was still a little kid. Nanonood talaga ako ng Wawawin. Sinusunod ko talaga si Kuya Will. Sa paborito ko yan Pero ngayon nang tumakbo siya, politician, medyo off kasi sa akin pag ang artista tumatakbong politika. But anyway, don't judge the book by its cover. Tignan natin kung ano mangyayari in the future. So,